Hey, what's up mga kaibigan, mga suki. Ayan, nandito kami sa gitna ng lansangan. Wow! Para makita nyo naman yung view ng syudad. Hindi naman syudad to kasi parang probinsya pa rin, pero parang syudad lang kasi maraming ilaw. Yan, ano, liwa-liwanag, daming ilaw kasi dito kami inabutan. Lang namin na magbigay ng opinion kasi kanya-kanyang opinion naman, kanya-kanyang haka-haka dun sa tungkol dun sa announcement ng POEA. Actually hindi naman POEA ang nag-announce dun, kumbaga in-announce na ng HRD yun. POEA lang ang nag-translate dun sa announcement na yon. 1,000 lang ang makukuha out of 80,000, kumbaga top 1,000 ang makukuha, tapos yun lang ang maka-advance doon sa skill test. Ano ba dapat maging reaction doon? Kasi ako naman, may nababasa ako ng mga opinion, lalo sa mga KLT16. Medyo masakit para sa kanila yung naging announcement na yon. Para kang papasok talaga sa napakaliit na butas na hindi mo alam kung kaya mo bang pasukin or what. So, masarap pumasok sa butas, alam niyo yun, yung napakasikip na butas. Sarap, diba? Oo. Yung pagpasok mo sa butas na yon, doon mo mararamdaman yung sarap. Ganun ang ibig sabihin nun. Kasi kung hindi mo papasokan yung masikip na butas, hindi ka masasarapan. Parang ganun yung ibig sabihin nun eh. Kumbaga, diba? Masarap yung mga butas. Ano yung butas na yan? Dapat napunta tayo butas. Hindi, kumbaga, gago! Huwag kasing butas. Ikaw, para sa'yo boss, ano ba yung naging reaction mo nung lumabas yung ano na yon, announcement? Ako na sa yun? totoo lang, sa dami naming mga tinutulungan na mga kaibigan natin, na kababayan natin, sa dami naming mga inopera ng tulong dati na tulungan mag-aral, hindi naman sa pinansyal, kumbaga tinuturuan para magpursige na mag-aral. Pero ang nangyari doon is parang nawalan sila ng pag-asa, nawalan sila ng gana mag-aral kasi nga doon sa nangyaring announcement na yon. So para sa akin naman, as may experience, English yun. Siyempre para social. Para social, English, di ba? As may experience, sa KLT11, kung may nanonood dito na KLT11, kinotaan din kami noon na out of 30,000 or maybe 40,000, o maybe yun maybe. Actually pa rin. Unfortunately, huwag mo kasing guluhin. Okay. Unfortunately, sa 40,000 na yon is sabi nila 1,600 lang ang makukuha doon sa quota, pandagdag doon sa KLT 10. Kasi ang KLT 10 dati is nabitin sila. So nagpadagdag sila, nagpa-exam sila noon ng September, nagpa-exam sila ng November. Bali, twice. Twice sa isang taon. 2014 yung exam na yon. 2 beses nagpa-exam. Kasi nagpahabol sila ng 1,600 lang. So ako noon, nawalan ako ng gana noon talaga kasi nga nag-aalangan ako noon kasi self-study lang. Kasi nasa Cagayan pa ako, syempre kailangan ng pamasahe, kailangan ng allowance. Hindi natin matatanggal yun, kumbaga financial problem, yan. English yun, financial problem. Nagpursige pa rin ako kasi sabi ko, naisip ko na yung 1,300 na ibabayad ko dun sa exam hindi naman ganun kabigat kung talagang gustuhin mo. So sinubukan ko. So sa awa ng Diyos, nakapasok naman. Hindi ko masasabi na 1,600 talaga yung nangyari dun kasi ang score ko dun sa exam nun is eksaktong 80. So ang passing grade nun is 80. Imposible naman na eksakto doon. Guys, pasang-awa. Oo. Kaya hindi ako naniniwala na ganun talaga yung quota na 1,600. Kasi alangan na eksakto na 1,600 kami, nakakuha ng 80. Alangan na wala man lang mas mataas sa akin, di ba? So bakit kayo susuko agad na hindi nyo pa sinubukan? Huwag muna kayo magreklamo tungkol doon. Kumbaga kung talagang magpursige kayo, makipaglaban kayo dun sa 1,000 na quota out of 80,000. Kunyari 80,000, ma-perfect yung 40,000.
Alangan naman 1,000 lang yung kukunin doon, napaka-imposible yun eh. Di ba? Totoo yun. Sa iba? So isipin nyo yun, sinong makapagbigay ng clue doon. So sa loob ng 80,000 na tao na makapag-register, kumbaga, madagdagan pa yun eh. Doon sa 80,000 is yung nakasurvey lang yun. Plus, sabi pa doon sa announcement is yung mga hindi nakasurvey is so madagdagan pa yun. So ibig sabihin nasa 90,000 o 100,000. So paano kung yung 40,000 o sabihin mo na lang o sabihin na lang 10,000 o out of 100,000 10,000 na makapasa, perfect. baka perfect ma-perfect yung written test, ma-perfect yung skill test. Imposible na mayroon silang ibabagsak doon, di ba? Hindi, kumbaga siguro anong mangyayari doon? Yun yung isipin ninyo. So, as of now, as of now, English yun. As of now, malamig. Paano kung maka-perfect yung 10,000 na aplikante? Anong gagawin doon? Yun ang clue. So mahirap magbigay ng conclusion eh. Kanya-kanya tayo ng opinion. Ito, opinion lang namin. Naisip lang namin gawin ito para huwag mo nang mapanghinaan ng loob. Huwag mo nang mawalan ng pag-asa. Ang dami Kumbaga, kasing nanggagalaiti. Oo. Yun nga, lalo yung mga KLT16, lalo sa mga girls na kagaya ko. Girls, laban lang. huwag kayo mawalan ng pag-asa. Huwag mo na magbigay ng conclusion. Kumbaga, magpursige muna kayo. I-try nyo lang. Binibigyan lang muna ng pagkakataon yung mga nasa roster na mabigyan sila ng chance na maselect po muna. Kaya ganun yung naging announcement ng HRD at ng POEA. So, KLT16, relax lang po muna tayo. Mambun na. Pray lang. At saka yung sinimulan nyo, pagpatuloy nyo lang yan. Kung hindi man kayo mapili ngayong taon na to, maybe next year, hanggat may chance pa kayo. Wala pa kayong 38, hanggang 38 naman yan. So, maghintay lang po. Ako, 30 plus na ako, pero KLT 13, nagbaka sakali. 30 plus, hindi halata ha. Parang 40 na, di ba? Kasaway ka. Hindi, kasi meron din mga nagtatanong, lalo dun sa mga binablog ko, ate, ilang taong ka na ba? Ganun. 30 plus na ako. Ay, edi syempre may pagkakataon pa po pala kami. Oo naman, kasi wala naman po sa age yun. Wala po sa age yun. At wala rin po sa score yan, ng exam, ng skill test. Pero, pag para sa'yo guys, para sa'yo talaga yan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Lagi ko sinasabi, magsipag ka lang, sabahan mo ng tiyaga at determinasyon, sigurado makakarating ka dito. No! Samahan mo ng tsamba. Pacham. Tsamba, sigurado yan. Ang totoong laban is nandito po sa Korea. Yung laban nyo ngayon dyan sa Pinas, simula pa lang po yan. Pag nandito na kayo sa Korea, malalaman nyo kung ano yung laban na sinasabi namin. Yan po yung lagi sinasabi ng mga APS. Ang totoong laban ay nandito po sa Korea. So, yun lamang po para sa akin yung masasabi ko para doon. Go, boss. May pandagdag ka pa? Meron. Actually, English na naman yun. Actually, napapa-English ako. Wait, pagbigyan na natin kasi birthday niya. Napapa-English ako sa inyo eh. Nanggagalaiti din ako sa inyo. Bumibigay kayo agad eh. Itong sabihin ko, kung hindi ka manghihina, lalakas ka. Ganitong gawin mo. Kung meron ka naman pagkakataon at meron ka namang hindi mo naman problema ang budget, huwag mong sayangin ang 1,300 ibabayad sa exam. Kasi malaking experience yon for next year. Kumbaga, kung mag-take ka ngayon, ma-experience mo na kung ano ba yung totoong exam. Kung may pagkakataon ka naman, subukan ninyo. Huwag kayong manghinayang kasi malaking experience yon for next round. Kasi malaking tulong yon yung ma-experience mo na. Tapos next year, malay nyo, maubos na yung KLT 12, 13, 14, 15, maubos na lahat. Tapos next year, mabiglaan na open ang quota, mabibigyan na kayo ng pagkakataon. Yun yung purpose doon na dapat ituloy nyo kung talagang kaya nyo. Subukan nyo yung kakayahan nyo, huwag kayong manghinayang. Malay nyo, ako nga, hindi ko inaasahan na makapasa ako eh. Kumbaga, parang sinuwerte lang, parang Pacham yan eh. Chamba lang ako eh, kasi 80%. 80 points lang ako. Bakit
sabi nila 1,600 noon ang kailangan lang. Bakit nakapasa ako? 80 points lang. Yun ang 80 points, yun ang passing. Bakit nakaalis ako? Hindi lang siya. Huwag niyong sabihin na pang 1,600 ako. Eksaktong 1,600. Parang imposible yun kasi mahigit 30,000 or maybe more or less 40,000 ang nag-exam noon. KLT 11. Yun lang. KLT 16, laban lang, fighting. Hanggang sa muli.